kesa dun sa ano yun, sa pasture. Good morning! Nandito kami sa Grab on the way to our next hotel which is called City House Ariosa. So, ito naman ay nasa District 3. By the way pala, itong Ariosa na to ay napakamura. Like, yung lowest na per night nito is around 1,215. Hopefully, maayos siya. Pero based naman dun sa mga videos na nakita namin, maganda naman. Ay, andito na tayo? Ang bilis! Ayan na pala. Traffic lang kasi ng malala as in. Like, super duper traffic, pero andito na kami. Okay, thank you. Okay. Oh, cute! So, ito siya. Welcome! Break na muna tayo sa mga Vietnamese food. Ngayon, may nadaanan kami ditong Japanese restaurant. Mukhang decent naman yung price and mukhang okay naman yung serving for the price. Actually, konti lang pala siya. Yung traffic. Okay. Oh my God. Ate! Si ate. Papa's Chicken. Na-try niyo na ba to? Para siyang Jollibee nila. Actually, mahirap dito yung commute system. So, talagang Grab or Grab car or Grab bike yung kailangan yung puntahan. Or kunin pala. Ganyan yung traffic ngayon. Oh. So, kapag dumating dito yung Grab sa harap namin, talagang tatakbo kami kaagad. Dito kami pumunta sa Tonkin Coffee. So, outside siya ng mall. Nilakad pa namin to. Pero medyo malapit lang naman siya. And for me, I feel like kapag gusto nyo pumunta sa mga places dito sa Vietnam, Ho Chi Minh, parang kaya naman siyang lakarin. Kasi kapag mag-grab ka pa or mag-commute, baka mas matagalan ka kasi nga yung traffic sobrang intense. So, anyway, andito kami sa Tonkin Coffee. Nakita ko to sa TikTok. It's a hidden cafe and hindi mo siya mapapansin unless basahin mo yung sign talaga sa labas kasi sobrang liit lang nung parang papasok niya. Papakita ko sa inyo, ganyan yung way kung paano kami umakyat dito. Di ba medyo parang sketchy? Pero sabi nila masarap daw talaga dito, especially yung egg, salt, and yung coconut, ewan ko kung meron sila. Basta yung egg and salt coffee, okay daw dito. Alam niyo yung napansin ko, laging nagpo-post yung mga Pinoy sa apartment cafe, pero hindi nyo to pinopost. Bakit? So kung may apartment cafe, meron ding mga clothes apartment complex. So, ito siya. Yan. Mukha lang siyang hindi aesthetic, diba? Ayun o, hanggang dun siya. So, check natin yan. Madami-dami yan. So, let's go. It's called 42 Ton Tat Yep. Ayan, isusulat ko dito yung address. Okay, that's the address. Number 1, Un Meo Meo has streetwear and caters more to men. Number 2, De Paz has cute accessories, trendy items for both casual and semi-formal occasions. Number 3, BDSY has chic and I would say coquette streetwear. Number 4, She by SHJ is a good combination of elegant and edgy style. I don't know how they pull it off, but they just do. And it's the only one that has sale items here. Number 5, Triple T is for both men and women and focuses more on trendy streetwear fashion. Number 6, 10 to 20 has high quality pieces from different brands but medyo pricey din dito. I still regret not getting this. Number 7, 98's Young is cute and is catered to the younger generation. Number 8, Chinlike has high quality unisex tops. They have tank tops and oversized tees too. Number 9, Dawn is for the girly girls. Very cute. All these range from 150,000 to 750,000. So I personally think it's not the cheapest but you definitely get what you pay. So ngayon, naglakad-lakad kami and napadpad kami dito sa restaurant na to. I'm not sure if this is a good restaurant or hindi pa kasi first time ko pa lang siya matatry and I don't know, malay mo masarap, diba? Tapos maging hidden gem pala siya. Napakamura lang kasi niya and yun din yung hinahanap ko dito. Like dito sa trip na to, gusto ko sana hindi masyadong mahal lahat. Gusto ko talaga dun sa mga local and more affordable food nila. We got one set lang para matry lang namin. Ayan, ito yung place. Tapos ito yung in-order namin. Ito yung set set C. So, may traditional fried spring roll and may parang meat and yan. Yan yung whole thing. Magmumukha siya parang sticky-sticky ganito. Tapos ilalagay mo siya dun sa may soup. Masarap. Traditional fried spring roll. Masarap pa. Okay. Giving 5 out of 5. Try nyo dito. Hello, good morning. So, ngayon, nandito na kami. Ay,
andito na, ang bilis naman. Nagsistart pa lang ako mag-vlog. So, andito kami sa restaurant na Pho Hong. Ito yung list ng mga pupuntahan kong stores mamaya. Pero syempre, kailangan muna natin ng energy. Ito yung pangalan ng restaurant. Ayan siya. Okay dito kasi may mga tax refund naman sila and wala namang minimum spend. Maganda to kasi ito yung mga gagamitin ko pang Japan. Tapos ang mura lang niya, itong dalawang nabili ko, mga 1,750 pesos lang siya. So yay! So nandito naman ako sa my sibling house. Actually, madaming pumupunta dito. Magaganda rin naman yung mga pieces dito. Very cute. Kaso nga lang, ako usually size small ako. Pero dito, parang medium to large. Tapos ang hirap kasi may isa akong nakita na shorts. Ito yun. Pero wala. Masyadong parang masikip sa legs ko kaya ganon. Anyway, try nyo na lang kapag mas petite pa kayo. Thank you! Tapos na ako. Okay. On to the next one. Also, pinagdidikit-dikit ko dito sa inyo yung mga magkakalapit para hindi na kayo mahirapan pag ganyan-ganyan. So, ako na ang magiging pag-experiment nyo, ha? Okay? So, gamitin nyo tong guide. Ililist ko naman to sa baba or maybe here. Okay? Hanapin natin yung next one. Yung mga ganitong outfit, di ba? Parang ang cute. Pero hindi ko ma-justify. Parang saan ko siya gagamitin tapos ilang beses. Nung Taylor Swift concert, sana ito yung nasuot ko. Di ba? Ang cute sana. It's giving love story vibes. Perfect! Kasi naghahanap ako ng mga ganito. Mga may pa-fur-fur. Papuntang Japan. Okay, look. Magaganda. Tapos mura lang. Parang okay naman siya. Tapos, may space pa naman for yung mga makakapal na socks. So, ito lang naman yung mga nakuha ko. And of course, with the help of my Ili, siya yung nagdadala niyan. Kunti lang naman yun, hindi yan masyado mabigat, diba? Diba? So, tapos na dun sa may area na yun. On the way naman kami doon sa place na may the new playground, ganyan. So, yun naman yung iikutin ko. Pero before kami pumunta dito sa Grab, kumain muna kami sa Western restaurant. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung restaurant kasi medyo parang may sira kaming nakaing chicken. Binalik naman namin at parang nag-agree naman sila na medyo sira. So, anyway, yun lang yun. So, currently, nandito na kami sa may the new playground. And, napapansin ko more on streetwear vibe. Actually, medyo unisex naman siya. Madami ring free size. Ang napansin ko dito, mas mahal siya. So, for me, mas okay kung pumunta kayo dun sa yung una kong pinuntahan kanina dun sa area na yun. Pero okay din naman yung mga pieces dito. Masaya din naman mag-tingin-tingin. Diba? Ganyan, dikit-dikit yan. Ito yung mga, lalo na to, ito lagi nasa TikTok yan. Yan. O doon, hanggang doon pa yun. Pero, maliit lang naman din siya. So, for example, ganyan yung mga pieces. So, di ba magaganda naman siya? Pero, for me, medyo mahal. Okay. Yes. And this one is decaf. Decaf? Yeah. Have 2 cap milk. Cow milk and hot milk. Oatmeal. Hot milk. You want ice or hot? Ice. Ice. Yes. Just 1 minute, everyone. Okay. Thank you. Ang galing naman dito. May papakitang ganyan. Galing, diba? Tapos dyan gagawin agad. Oh, ito lang yung whole space. Hindi siya yung typical na cafe. Ayaw nga. Kunyari, alam namin ginagawa namin. To explain, yung amoy ng coffee ko, parang amoy bread. Tapos yung sa kanya, amoy fruity na yung pinili ko. And then, ito yung kay Ken. Sa kanya, 375,000 per cup. Yung sa akin, 100,000 per cup. Ang mahal. Alam mo, mga experts ako. Pero kayo mga expert talaga. Try nyo dito kasi natutuwa ako. It's good. I like it. Yeah. Actually, I tried this one before in the Philippines. Yeah. Just the same. So I'm like very familiar with it. It's good. And you can see it don't have John Monroe. It's not very hot. It has John but not very hot. Yeah, it's like in the middle. Yeah. There's like a good balance in between. It's good. I like it. What about you? Do you like it? May review. I like it, yes. I have nothing else to say. Ayan! Yan yung cafe, yung specialty coffee. 43 Coffee. 43 Factory pala yung pangalan yan. Okay naman siya. Like real talk ha. Masaya naman, natuwa naman kami dun sa experience namin.
Although yun nga mahal, pero okay lang. At least nakatikim tayo ng masarap na coffee. Nagtanong kami kung ano marirecommend niyang snacks and may walking distance lang daw dito na masarap. So try natin yun. Yan na! So ang lapit lang pala talaga, mga 2-minute walk lang. Ang daming mga turista. Dito tayo nilagay kasi as a tourist. Iba-iba yung mga cuisine. May Thai, may dessert din. Uy, okay pa. So wala talaga kayong ibang gagawin ata dito, pero kumain lang talaga. Kumain, uminom, mag-happy-happy, ganun lang. Ayan. Diba? Fresh seafood. Uy, inihaw. So, inikot na namin yung pwedeng makain dito. Pero kasi, parang masyadong heavy. Madaming mga masasarap. Pero 6 minutes away, walking distance lang naman to dun sa City House, Ariosa. So, siguro tomorrow na lang kami pumunta dito. Kaya, right now, since napakaaga pa, 4:30 PM pa lang, naisip ko, what if mag-spa kami? So, nag-book na kami ng Grab. Ayan na, pupunta kami dito sa spa called The Paradise. Ito siya sa Club. Ang ganda kasi ng mga pictures niya. Like, nakikita nyo yan, oh. Another day, another pag-iiwas sa mga motor. Nandito sa, hindi to pang tao lang. Pang motor at pang tao din, okay? Naglalakad lang kami papunta dun sa beautiful restaurant na nakita namin. It's color pink, tas kailangan ng reservation. So, kahapon, dapat dun kami. Pero, yun nga, may reservation kailangan, tapos fully booked sila. So, ngayon kami nagpa-reserve. Opening nila is 10 AM, so dun kami magba-brunch. Malapit lang naman siya, like a 4-minute walk. As you can see, ito na yung War Remnants Museum. Yan yung pinuntahan natin, diba? Katabi niyan, like super katabi lang talaga, yun na yung beautiful restaurant. So, para lang meron kayong landmark. Tada! So, parang siyang fairy tale vibe. Wait, are we too early, Ili? Can you check? Baka hindi na naman tayo papasukin. Oh, we can go in, okay. Hello. We have the shop now. Yes. We have the coffee. Yes. In the Chicona. We have the 2 restaurants upstairs. One the Vietnamese restaurant and one. Yeah, we have the reservation for 10 AM. Already? Yes. Oh, okay. And now you come in or you wait? We can wait. Hi. Tayo na una. Siyempre, kakabukas pa lang. Masyado tayo atat. Thank you. Itong soup, para siyang combination ng sinigang, nilaga at bulalo. Ano yung tawag ko doon? Sinagang lalo. It reminded me of Pinoy food talaga. Ikaw? Same lang. Like, ano yung flavors? Parang sa atin lang. Savory. Savory siya. Hindi siya yung typical Vietnamese na panlasa na very acidic, yung mga ganyan. More on alat siya. Alat, savory, umami. It's currently 12:16 PM. Yung mga gagawin ko ngayon is naglista na ako ng mga thrift shops. So, kahapon more on yung mga super curated na talaga na mga nasa store. Ngayon, thrift talaga siya. As in ukay. Like 100,000 dong levels. Ganun kamura. So, na-excite ako ngayon compared sa yesterday. So far, isang piece pa lang nakukuha ko, as in isang piraso pa lang. Basically, yung thrift shop cycle, which is ito, more on oversized pang boy talaga. Wala masyadong pang female. Pero kung streetwear type of girly ka, then yun, okay yun sa'yo. Ako hindi naman ako masyado gano'n. Naghahanap lang ako ng saktuhang oversized lang and also wala akong masyado nahanap. Pero meron dong mga branded na napakamura. So may Champion, may Burberry, may mga RL, ganyan. Mga decent price din siya. Pero yung sa first one naman, cute din naman siya. Hindi siya all thrift. Mix ng mga may apparel, tapos may mga thrift, tapos may jewelry, ganyan. So, doon ako nakakuha ng isa. So, right now, magbe-break muna kami kasi may nahanap si Ken na masarap na fries and steak. Yung next sana namin is 3 kilometers away. So, since mas malapit yung fries niya, doon na lang muna tayo pupunta. Tsaka, tikman na rin natin tong pagkain na to. Sobrang layo ng nilakad namin kasi hindi ko alam na dito sa Angel Thrift Shop na to, cash lang yung kailangan. Kulang na yung cash ko. Kala ko pwede yung card. Naghanap kami ng ATM na malapit. Wala talaga. So, yung pinakamalapit is nandun pa, parang mga 10-minute walk pa. Ang layo talaga. Pero, hindi ko talaga gustong iwanan kasi yung mga nakuha ko dito. Ang ganda. Tapos yung isa, designer brand. Tapos, nakuha ko lang siya ng around, magkano to, 350,000 dong.
yung totoong price talaga niya kapag binili mo siya doon sa mismo designer is 5,000 pesos. O diba? So, cute kasi to. Pwede siyang pang inner sa mga malalamig. So, make sure meron kayong laging enough cash at pwede rin kayong gumamit ng credit card, mga GCash yung ginagamit ko pala ngayon, by the way, kasi yung pinakamurang exchange rate. Always have cash with you. Diyan yung next na pinuntahan namin. It's called 127B. Yung pangalan talaga pala niya ay Steel. Ngayon, wala naman ako na Steel. Wala. Kasi more on mga parang casual jeans, clean streetwear, ganun yung vibe. Hinahanap ko parang medyo slightly edgy. So, wala. Umalis kami. Tapos may isa pa doon. Walking distance lang sa kanya, Oasis yung ano niya. Oasis yung pangalan. Parang ganun din, pero more on my female style siya. May gusto akong hoodie doon, maganda. Tsaka malinis doon sa Steel. Pero, butas. Kaya sabi ko, sige, wag na lang, di ko na lang kukunin. Next, pupunta tayo doon sa my D&D. So, 5 minutes away lang naman siya. Tingnan natin kung may makukuha ako dito. Sayang kasi 150,000 lang to. So, sobrang Steel nun. And, the perfect length. Pero, masyadong maliit. Masyado madami akong kinain. Wala naman ako nakikita. Pag may nakita naman, may defect, or maliit, or malaki. May dalawa pa ako dapat napupuntahan, pero kinancel ko na siya because it's too far. Pero kayo, kung gusto nyong i-check yun, ito yung dalawa na yun. Pupunta na lang kami sa Indian restaurant kasi this whole trip, di pa kami nakapag-Indian restaurant dito. At may masarap daw, malapit lang dito. So, alam nyo, yung pinuntahan natin dito is magpapa-hair spa. Pero tingnan nyo na ang ginagawa ko. Oh, bigla nang nagpa-nails. O si Candy nandoon. Ayan, nagpapamani-pedi. Kasi dito sa Vietnam, napakamura lang ng paggawaan nila ng nails. Tapos, ang ganda na ng gawa nila. At ang bilis. Kasi, nung una iniisip ko, ayoko magpa-nails kasi 2 hours yan. Kasi usually, yun yung dinadanas ko. Mga 1 hour 30, ganyan ang tagal. Kasi magpapa-remove pa ako ng gel X ko and everything. Sabi nila, ay kaya yan 1 hour. So, oh my God. So, sige. So, ngayon, ayan na. Tapos, cut ay pagagawin ko. Tapos, 500 something thousand lang. Diba nakakatuwa? Nakauwi na kami dito sa aming little hotel. At, ito na ang nails. You see? Ayan. Kapag may angle, nakikita yung real nail sa ilalim. Pero pag, diba, ganyan. Ewan ko, hindi ko alam na ganun yung cat eye kasi first time ko magpa-cat eye. Sa Pilipinas kasi napakamahal. So, cute din naman. So, wag nyo na lang, like, wag masyadong malapit na ganyan. Ganito lang, mga ganyan. Like, hello, hello, ganyan. Tapos, syempre, hindi lang ako ang nagkaroon ng magandang nails. Ili, show them your nails. Malinis. Tapos nagpa-foot scrub pa yan. Yun na yung dinner namin, yung Indian food kanina. Magre-rest na kami, mag-aayos. Then, tomorrow is a new day. So, yan. Good night, besies! Hello, good morning! So, na-fulfill na ang aming local dream. Local dream? Dito kami sa Banh Mi Ho Hoa. Ito yung katabi ng tourist spot na Banh Mi. Pero ito daw yung mas masarap. Aside from this, kukuha din kami ng bao, which is this one. 25,000. And then, ito ay 50,000. Masarap? Sarap, no? Ito yung dapat pupuntahan naming sunod. Kaso parang sobrang dami ng pila, oh. Tapos yung Grab, intense na rin yung waiting time nila. Sabi naman nung mga iba sa comment section, after daw niyan maging tourist spot, parang medyo okay na lang daw yung quality niya. Pero, ewan ko, siguro next time na lang kapag hindi na masyado mahaba yung pila. Pero hindi ko in-expect na sobrang haba na kaagad. Ang aga pa lang. Kala ko, mas maaga kaming pumunta dito, mas konting tao, pero hindi pala. So, anyway, on to the next Banh Mi store. So, itong Bep Me In is actually Michelin star awardee sila. Ang itatry namin ngayon is itong Vietnamese pancake with shrimp and pork. Ito, medyo mahal nga lang, pero may award eh. And also, of course, yung banh mi nila. Kukunin lang namin yung original para lang matry. And lastly, kukuha tayo ng Vietnamese milk coffee. 10:30 sila nag-o-open. Ayan na, 10:30 na. I think it's time.
Hintayin ko na lang siya kasi ayaw niyang kunin yung order ko kanina. 10:28 pa daw. Sige! Konti lang kinuha namin kasi ako, I'm not a super big beer person. May order naman kami, pero nachos lang. So, waiting pa doon. Ito yung itsura niya. Ganda, malaki. Yan. I think bar siguro to sa gabi kasi meron siyang disco ball. Diba? So, ito yon yung pinuntahan namin na brewery. So, aakyat kayo dyan. Naglalakad na kami ngayon kasi naghahanap kami ng next na activity. Ay, nakita natin yan ah! Ay, ito na lang. Ito na pala sa harap. Yan. Ito. Check natin yan. CC yan ata. CC. Okay, change plan. Yung katabi na lang pala na itong salon. Kasi yung salon ay fully booked until 3 p.m. So, mga 2 hours na kami maghihintay. Kaya, nakita namin itong coffee shop na to called Fong's Retro Bar. Natry namin yung coconut coffee kasi yun na lang yung hindi namin natatry. Na kaming spa dito. Maganda siya. Although wala siya yung waterfall na gusto ko. Nakailang tingin-tingin na kami. Ito na, final na siya. Ako magpapa-hair spa and facial. Then si Ken is facial lang. Pero mas mabilis lang sa kanya 45 minutes. Ako, 85. Gusto ko lang pag-usapan ang aking hair. Tingnan nyo, wala na siyang buhay. Sobra na niyang bagsak. Yung face ko, ang sarap sa feeling kasi parang siyang puwet ng baby. So smooth. Pagkatapos mo doon, parang sobrang banat na banat yung mukha mo. Parang feel mo sobrang dry. So, naglagay ako ng sunscreen na meron din sila. So, ayan. Last day na namin dito sa Ho Chi Minh. And, bilis. Nag-i-intro pa lang ako. Sa akin yung may beef brisket and Ito sa'yo. Thank you. Dahil last day na natin dito, kakain tayo ng authentic pho for the last time. Actually, medyo mas malayo to. This is in District 5. Pero, try na lang din natin kasi, you know, andito naman na. Bilis na. Masarap. Masarap na. Matamis-tamis. Parang mas masarap to kaysa dun sa Ilin, sa pasture. Para sa akin mas masarap to. Kami, nakita namin tong dessert bar na to. Oh, okay. Thank you! Ayan. So, ito yung first na in-order namin. I have a coffee as well. That's the chocolate you can eat too. Okay. Enjoy Thank you! Bagong restaurant na naman kaming pinuntahan at dahil magdi-dinner na, dito kami sa medyo heavy and Michelin star restaurant to, tung 2024. It's called Ok Dao and puro seafood lang yung meron dito. Tapos meron din silang ibibigay na ganito. Diyan mo ilalagay yung mga kalamansi, may mix-mix mo yan. Oh my gosh! Medyo messy nga lang to kainin. Siguro gusto ko lang sabihin na itong Vietnam trip na to, sobrang natutuwa talaga ako. Masaya ako. Kasi yung unang Hong Kong, ang dami nating activities. Not gonna lie, masaya naman yung Hong Kong trip namin before. Pero kasi, madaming activities, sobrang nakakapagod talaga. Eh dito, talagang our time, tapos inikot-ikot lang namin yung mga pagkain, ganyan. Anyway, update ko na lang kayo mamaya pag na-pick up na kami nung airport transfer namin. By the way, nabook ko yung airport transfer via Klook. Ayan.